Kilat News Updates. Mga balita ngayon, Senate President Cheese Escudero nanumpa na bilang presiding officer sa VP Sara impeachment trial. Maritime at aerial patrols laban sa floating shabu sa katubigan ng Pangasinan pinaigting ng PCG. Makataong law enforcement pagtutulungan ng PNP at Commission on Human Rights. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Nanumpa na si Senate President Cheese Escudero bilang presiding officer ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kagabi, June 9, matapos ang ilang oras na pagdedebate ng mga senador sa plenaryo. I will do impartial justice according to the Constitution according to the Constitution and laws of the Philippines. and laws of the Philippines. So help me God. So help me God. Bago ito, formal na humiling ang minority bloc sa pangunguna ni Minority Leader Senator Coco Pimentel na ituloy ang impeachment proceedings dahil na rin sa lumalakas na hinaing ng mga mamamayan at iba't ibang institusyon sa pagkaantala ng paglilitis. Sabi ng konstitusyon, trial by the Senate shall forthwith proceed. There is no if, no unless, no when convenient. Madali ang dinggin ito at ang paglilitis, sinsero at hindi minamadali. Paglilinaw naman ang naghain ng mosyon na si Senator Joel Villanueva sa kabila ng panunumpa ni Escudero ay hindi pa rin opisyal na nagko-convene ang Senado bilang impeachment court. Nakatakdang manumpa ang senator judges mamayang alas 4 ng hapon. Opisyal namang magko-convene ang Senado bilang impeachment court bukas, June 11. Pinalakas ng Philippine Coast Guard o PCG ang maritime patrol operations at aerial drone surveillance sa karagatan ng Pangasinan kasunod ng pagkakasabat ng 1 tonelada ng shabu sa lugar. Sa isang statement, sinabi ng Coast Guard na idineploy nito ang BRP Cabra, 2 high-speed response boats at ang aerial drone para malocate at ma-recover ang iba pang sako ng kontrabando na pinaniniwala ang nasa karagatan pa. Mula June 5 hanggang June 8, sako-sakong shabu ang natagpuan sa katubigan ng Pangasinan, gayon din sa mga katubigang sakop ng Zambales at Ilocos Sur. Siniguro naman ni Coast Guard District Northwestern Luzon Commander Captain Mark Larsen Mariano ang buong kooperasyon nito sa joint operation sa anti-illegal drug agents, pulisya, lokal na gobyerno at komunidad ng mga mangingisda. Nanindigan si PNP Chief General Nicolas Torre III na mananatiling makatao at ayon sa batas ang pagpapatupad ng kanyang bagong direktiba na paramihan ng drug arrests kasabay ng pagsigurong walang magiging biktima ng extrajudicial killings. Sa kanyang pagbisita sa CHR nitong Lunes, kinilala ni Torre ang papel ng komisyon bilang tagapagbantay ng karapatang pantao at katuwang sa pagpapanagot sa pulisya. And I do recognize at ako'y nagpapasalamat sa CHR for keeping us always in check and being a partner of the Philippine National Police in ensuring that everything that we do is within the ambit of the law. Nilinaw rin niya ang tamang paggamit ng puwersa na dapat ay proportional at alinsunod sa panganib. Tinalakay din ang pagbuo ng Memorandum of Understanding o MOU para sa mas matibay na ugnayan ng dalawang ahensya. Ayon naman kay CHR Chair Richard Palpalatok, suportado nila ang trabaho ng pulisya basta't ito'y nasa loob ng batas. Layunin ng kasunduan, isang pambansang pulisya na hindi lamang tagapagpatupad ng batas, kundi tagapangalaga rin ng karapatang pantao. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.